Yo, kamusta ang lahat? Welcome sa isang edisyon ng Sir Lupet TV kung saan ang mga mahirap ay dumadali at ang mga madali ay humihirap. Kamusta ang lahat? This is Sir Lupet at sa video na to, sasagutin natin yung tanong na hanggang kailan ka mananahimik? Kung gusto mong malaman kung anong kasagutan, like mo yung video, share mo, and simulan na rin natin. Hanggang kailan ka mananahimik? Itong tanong na to, minsan ko nang natanong sa sarili ko to at ngayon ay madalas ko ring naitatanong sa mga tao na nakikita ko na almost walang confidence sa sarili nila, almost walang tiwala sa sarili nila. Ano-ano ba yung mga dahilan kung bakit ang isang tao ay walang tiwala sa sarili niya? Nakakalungkot mang isipin, pero kung minsan kasi kapag tayo ay nasa isang circle, tayo ay nasa isang barkadahan, tayo ay nasa isang pagkakaibigan, tayo ay nasa isang member tayo ng isang tropa, may pagkakataon na imbis na yung tropa natin ay makatulong, imbis na yung mga kaibigan natin ay makatulong na ma-develop natin yung skill natin, yung personality natin, may pagkakataon na nakakatulong pa sila para mabawasan yung confidence natin. Kasi dahil yun yung majority ng grupo, parang kapag belong ka sa grupo na yun, kung ano yung values, kung ano yung passion, kung ano yung bagay na binibigyan ng priority ng grupo na yun, yun na rin yung sinusunod mo sa buhay mo, di ba? So, hanggang kailan ka mananahimik? Kasi, kung minsan, kapag we belong to a certain group of people, most of the time, yung mga sarili nating skills, sarili nating talent, sarili nating passion, sarili nating mga likes, ay nasasacrifice. Diba? Like, for example, dahil belong ako sa grupo na to, na they are inclined in pag-aaral, di ba? Yung passion ko for music, sports or arts ay naisasantabi, di ba? May pagkakataon naman yung kabaliktaran nangyayari dahil gusto ko na makasama tong mga taong ito, yung passion ko para sa paglalaro ng basketball, pagbabike, pagsusulat ng mga kanta, arts, or any passion ko pa sa buhay na to ay naisasantabi. Na kung saan alam naman natin na kapag ginagawa natin yung mga bagay na nagpapasaya sa atin, di ba? Mas nagiging efficient tayong magtrabaho, mas nagiging effective tayo dun sa kung ano mang craft yung ginagampanan natin. Mahirap lang kasi minsan, natatakot tayong i-voice out yung mga opinions natin. Natatakot tayong ipakita sa mundo kung ano yung mga bagay na gusto nating ginagawa. Kasi baka pag ginawa natin yun, tanggalin tayo dun sa grupo. Di ba? Most of the time, natatakot tayo maging independent. Na sa paglipas ng mga panahon, naging dependent na tayo dun sa grupo na yon. Naging dependent na tayo sa samahan na yon. Na kapag wala yung samahan na yon, hindi na rin tayo mag-e-exist. Which is, sa una, maganda, pero habang tumatagal, nagiging toxic na siya kasi, di ba yung pinag-uusapan natin, self-development. Paano mo madedevelop yung sarili mo kung yung grupo na inabibilangan mo, hindi ka naman tinutulungan na mag-develop, di ba? Kaya, hanggang kailan ka mananahimik? Kailan mo bibigyan yung sarili mo ng pagkakataon na umalis doon sa grupo na yon para mas makilala mo at para mas ma-develop mo yung mga skills na currently meron ka. Kasi yung mga skills, yung mga talent, literal, or we can say na parang mga patalimin parang mga kutsilyo yan, mga weapon natin yan, na they are made of steel, iron, na kung saan habang tumatagal, kinakalawang yung mga yan, di ba? Pumupurol. So, kung sa simula pa lang, meron ka ng skill na ganun, tapos hindi mo siya nahahasa dahil nga nandun ka sa grupo na yon. Sa katagalan, hanggat hindi mo yun na-develop, wala. Ano mangyayari? Hindi ka na naging effective or hindi mo na nagagawa
with utmost performance yung bagay na you really love doing. Eto, naisip ko lang, pumasok sa isip ko. Meron kasi mga skills like for example, pag-i-edit ng pictures, photography, pag-i-edit ng videos. Most of the time, yung mga ganong klase ng libangan or mga ganong klase ng passion or profession, most of the time, kahit mag-isa ka lang, magagawa mo yun eh. But since yung mga kaibigan mo, yung mga tropa mo, they are outgoing, gusto lagi na nagpa-party, gusto lagi na merong mga ganap sa buhay, which is nangyayari sa labas. So, yung kagustuhan mo, yung talent mo sa pag-edit ng pictures, paggagawa ng mga, alam mo yun, yung mga activities na effective ka kapag mag-isa mo lang ginagawa, masasacrifice siya. So, paano na yun ngayon? Paano na ngayon yung mga sarili mong passion and desires, di ba? So, nasa-sacrifice siya para lang huwag kang maging outcast, para lang huwag kang maalis doon sa grupo at hindi ka nila bulihin or hindi ka ma-judge, di ba? Kaya most of the time, pinipili na lang natin na mag-stick doon sa grupo kahit basta parang meron kasi tayong mindset na okay lang, basta masaya sila, basta nag-enjoy sila na kasama ako, game. Pero ayaw mo bang bigyan ng chance yung sarili mo? Bigyan mo naman ng chance yung sarili mo na mag-grow. Bigyan mo yung sarili mo ng chance na lumago doon sa craft na napili mo in the first place. Now, kung ayaw mong umalis doon, maybe it's time para i-voice out mo naman yung needs mo doon sa grupo. Baka pwede ka naman mag-suggest na pwede ba tayong mag-agree sa isang activity na lahat tayo nag-grow, lahat tayo nade-develop, lahat tayo nagkakaroon ng progress. Pwede bang magkasundo tayo na gano'n naman yung gawin natin? Di ba? Kasi kung minsan parang ang nangyayari na lang yung pagkakaibigan natin is yun, kapag meron ako, nandyan sila. Kapag wala na ako, wala na rin sila. Kaya natin yun. Kaya nating magkaroon ng mga kaibigan na tutulungan tayo na i-push yung mga sarili natin forward. Kaya ako, yung personality ko, hindi ako ganun ka hilig na sumasama sa mga party, sa mga samahan kasi I don't feel na nade-develop ko yung mga skills ko doon. No? Although, merong mga skills na nade-develop kapag outgoing ka. Siyempre, yung social skills mo, yung interpersonal skills mo, yung communication skills mo, nade-develop yan. And, nanggaling na rin naman ako doon. Hindi ko lang trip talaga yung masyadong maraming, alam mo yun, small talk, mga chit-chat, na ang ending is pinag-uusapan nyo na yung buhay ng iba, which is napaka-destructive. Hindi mo man siguro directly na sisira yung buhay ng taong pinag-uusapan nyo, pero yun kasi yung nilalagay mo sa isip mo. So kung ano yung laman ng isip mo, hindi malayo, yan din yung maglalaro sa isip mo palagi. So imbis na dapat pinagtutuunan mo ng pansin na linangin yung mga kakayahan na meron ka, na i-develop yung mga skills na meron ka. Pero dahil belong ka dun sa grupo na wala nang ibang ginawa kundi magchismisan or pag-usapan yung mga buhay ng may buhay, ayun, kailan ka palalago? Di ba? Alam ko, siguro ngayon hindi mo pa nare-realize yan, pero darating yung panahon maiisip mo rin yan. Bakit ganun? Ilang taon ko nang kasama itong mga taong to, pero bakit parang hindi ako lumalago? Bakit parang hindi ako nag-i-improve? Tapos doon mo ma-realize, kasi ganito pala kasi yung agenda nila. Ganito pala kasi yung mission nila, yung vision nila, ganito pala. Kaya, no wonder, hindi talaga tayo mag-grow pag ganun. So, umabot ka sa part ng video na to, if I'm going to give you some tips or advice, huwag kang matakot. Huwag kang matakot na umalis diyan sa grupo na yan. No? Huwag kang matakot na maging independent. Huwag kang matakot na to work on your own. No? Kasi you can be alone,
pero hindi ka naman lonely. Yan. It doesn't mean na you're alone, lonely ka na kaagad. Diba? Kasi may tinatawag na solitude, diba? The happiness, parang the state or condition of being happy when you're alone. Kasi nga, kapag mag-isa ka, mas nakakapag-isip ka ng mga bagong idea. Tapos, habang iniisip mo yon, nililista mo yon, sinesave mo sa isip mo. So, kapag lumapit na yung mga tao sa'yo to seek some help, advice, knowledge, principles, ideas, concepts, may mabibigay ka sa kanila. Yun, medyo ano nga lang talaga na tahimik, mag-isa. Pero, isipin mo naman, peace of mind ang pinag-uusapan dito. Diba? So, sa tanong na hanggang kailan ka mananahimik, pag-isipan mo. Minsan kasi, sobrang ingay na ng paligid, pero kasali tayo doon tayo nananahimik. Bakit hindi kaya natin isipin na, or pag-isipan yung bagay na, manahimik tayo to the point na, tahimik talaga yung paligid natin. Diba? Mental health pa rin, peace of mind pa rin. Diba? Para habang ginagawa mo yon, unti-unti na i-improve mo na yung sarili mo. Diba? Tapos kapag okay na, lumabas ka ulit. Diba? Improve mo naman yung communication skills, social skills, and interpersonal skills mo. So sa susunod, pag-usapan naman natin, paano natin ma-develop yung mga social skills, interpersonal skills, at mga communication skills natin. Yan yung problema rin ng marami, di ba? Kapag nandun sila sa grupo, napaka-outgoing nila. Pero kapag mag-isa na lang sila, when they are on their own, they're having hard time expressing themselves. Ayoko na nga, napapa-English na ako. So hanggang dito muna. Pa-like yung video, pa-share na rin. And this is Sir Lopet na nagsasabi palagi na sa bawat problema merong solusyon. Dapat tayo ang maging solusyon para iwas konsumisyon. Dahil darating ang araw, lahat ng to magiging alaala na lang. Kaya samahan nyo akong gumawa ng magandang alaala. Hanggang dito muna. Maraming salamat. Ingat, nasan ka man. God bless you and goodbye for now. Hanggang kailan ka mananahimik? Hanggang kailan?